through the flame of flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His love. Amen. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know tomorrow, and I know who holds Chorus again, awitin natin. Many things about tomorrow. many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Sabi ng John chapter 10 verse 28, sabi doon, and I give them the power. Diba? Sabi doon, ako ay nagbibigay sa kanilang buhay na walang hanggan, at kailanman ay sila'y hindi na maaagaw ng ninuman mula sa aking kamay. Amen. Amen? Kaya ang humahawak po ng buhay natin, yung kaligtasan na mayroon sa atin, yan po ay nasa kamay ng Diyos. Kaya wala na pa dapat tayong ipag-alala pa sa bukas. Dahil ang buhay natin ay nasa kamay na po ito ng Diyos. Amen. Amen? My tribute. Amen. Awitin po natin sa Tagalog. First verse, sing. Sa iyo Diyos, salamat ko ay taos, hamak man ako, anak at tino ko, di kaya ng anghel sa langit ang nais kong ipahayag. Panginoon, nagbuhat sa iyo ang buhay ko't lahat. Ang Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin, tunay na dakila ang kaniyang pag-ibig, sa dugo niyang tumigis, sa lakong ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kaniyang pag-ibig. Dalangin ko, O Diyos, pagdapatin mo ako, at anumang tagumpay, utang ko sa Kalbaryo, sa dugo niyang tumigis, sa lakong ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kaniyang pag
pag-ibig. Amen. Maraming salamat po sa mga awitin. Tayo po'y dilako sa panalangin. Amen. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay narito muli upang ikaw ay sambahin at itaas ang iyong pangalan. Salamat po Panginoon sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal at sa walang humpay na biyaya Panginoon sa aming buhay. Salamat po dahil po kayo po ang naging kasiguraduhan namin kahit po hindi namin alam ang nilalaman ng kinabukasan Panginoon. Kayo po ang patuloy na maggabay sa amin, magpalago sa amin at magpatibay sa amin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. At pagpalain niyo po ang gabing ito, Panginoon, ang magsasalita at ang inyong salita, Panginoon, ay aming namnamin, Panginoon. At ito po ay maging silbi upang kami ay lumago, Panginoon. At pagpalain niyo po ang gabing ito at ingatan niyo rin po ang aming pong mga kasama mga kapatiran na nasa daan pa, kayo po mag-ingat sa kanila upang makarating po sila ng ligtas. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po yung magbabasa ng salita ng Diyos, Amos chapter 5 verses 1 to 27. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod na talata at sabay-sabay po tayo sa verse 27. Verse 1. Dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sangbahayan ni Israel. Ang dalaga ng Israel ay nabuwan, siya hindi na magpapabangon pa, siya ay nahagis sa kanyang lupain, walang magbangon sa kanya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan na lalabas na 1,000 may iiwang 100, at ang lalabas na 100 ay may iwang 10 sa sangbahayan ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel, ni magsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beerseba, sapagkat walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag, at ang Bethel ay mauuwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay, baka siya'y sumanggabong parang apoy sa sambahayan ni Jose at susupukin nga yaon at sa Bethel ay walang makapagpatay niyaon. Kayong nagpapaging ahenho sa kahatulan at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa. Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ang Orion at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga, pinapaging dilim ng araw sa pamamagitan ng gabi, yaong tumatawag sa tubig ng dagat at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa, Panginoon na siyang pangalan. Yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anupat ang pagkasira ay dumarating sa katibayan. Kanilang kinapupuutan ang nananaway sa patuwang bayan at kanilang kinasusuklaman ang nangasalita ng matuwid. Palibhasa nga't inyong niyayapakan ang dukha at inyong hinihingan siya ng trigo, kayo'y nangagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo tatahanan. Kayo'y nagtanim ng mga maligayang ubasan, ngunit hindi kayo nagsisiinom ng alak niyaon. Sapagkat talastas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan, kayong nagsisinalamhati sa ganap na kinukunan ninyo ng suhol at inyong inililigaw ang kanilang matuwid at magkapagkailangan sa pintuang bayan. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahon niyaon, sapagkat masamang panahon. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay at sa gayon, ang Panginoon ng Diyos ng mga hukbo ay isa sa inyo gaya ng inyong sinasabi.
Inyong kapuotan ang masama at ibigin ang mabuti, at kayo'y mga tatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Panginoon, panaghoy ay sa lahat ng daan, at sila ay magsasabi sa lahat ng lansangan, sa aba, at kanilang tatawagin ang mga mangbubukid sa pananambitan, at ang lahat ng biyasa sa pagnanaghoy sa pagtaghoy. At sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy, sapagkat ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sa aba ninyo na nanasa ng karawan ng Panginoon, bakit ninyo pinananasa ang karawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kaniyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kanya. Hindi baga magiging kadiliman ang karawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan, na totoong madilim at walang Aking kinapopuotan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga bayola. Kundi bumugso ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Nagdala baga kayo sa akin ng mga hain at ng mga handog sa ilang na 40 taon, o sangbahayan ni Israel? Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang bana ng inyong mga larawan, ang bituin ang inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili. Sabay-sabay po tayo sa verse 27. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa aking pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Pagpalain po pagkabasa sa salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. All I want
soul will praise, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, in Jesus all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It is not fame that I desire, nor stature in my brother's eye. I pray it said about my life, that I lived more to build your name than mine. For the cause of Christ. Amen. For the cause of Christ. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating sa pakikinig ng salita ng Diyos, maganda ho siguro makapakinig tayo ng mga simpleng pasasalamat, no? Mga nagdaan na taon. Siyempre matatapos na yung year 2020, marami tayong pinagdaanan, marami tayong mga blessings na tinanggap, meron tayong mga experiences na talagang natawid rin natin. Ngayon, ako po, una akong magsisimula. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una dahil sa kanyang katapatan sa aming pamilya. At hindi niya ho kami pinabayaan nitong nagdaan na pandemic. Hindi na nagdaan, nandyan pa din. Sa pandemic, nakakain, at sa kabila ho ng mga inaakala natin na kulang yung meron tayo, nakapagbigay tayo dun sa mga nangangailangan. So, kung isipin, hindi ka talaga kulang. Hindi talaga kami nakulangan. Kumbaga, sapat yung binigay ng Panginoon
at meron siyang ibinigay na dapat namin ibahagi sa aming kapwa. So yun po, at sa kabila ng pandemic, although mahirap ang buhay, natuloy yung wedding namin ni Dina. Ayan, isa sa mga pinagsapasalamat ko ngayong year 2020. So yun po yung sa akin. So looking forward sa year 2021, walang bago. Yung katapatan pa rin ng Panginoon yung tinatanaw natin. Yun lang po. So sino pong merong nais ipagpasalamat bago magtapos ang year 2020? Wala, ako lang. Sino po? Dito po sa kaliwang side, wala ho ba tayong ipagpapasalamat? Sa right, wala po. Si Sister Dina. No, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon una-una dahil sa for the past years po, lagi po ako na hospital to the point na lagi may operation, either tonsillectomy, appendectomy, lahat may operation every year for the past 4 years. And kung nga sabihin ng ibang tao, they don't like 2020, but for me, it is a blessing kasi hindi po ako na-hospital isang beses ngayong taon na to. Hindi po ako nagkaroon ng surgery. So, para sa akin, malaking bagay na po yun na hindi po ako nagkasakit ngayong taon 2020. At hindi sa lahat po, iningatan po ng Panginoon yung mga magulang ko, lalo na po yung dad ko na meron po siyang sakit na ayaw mo yung ma-opera pero hindi po gumagrabe. Yung sakit niya na iniingatan po siya ng Panginoon kaya siya po mismo nagkatrabaho araw-araw sa farm at the age of 60. Kumbaga, napakalakas pa rin po ng mga magulang ko at doon sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yan lang. Amen. Meron pa po? Wala na? So tayo po ay magpapatuloy na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, tayo po ay magsitayong lahat at ating pong i-welcome ang ating pong tagapagsalita. Hilingin ko po si Brother Boy Dakutanan para po ibahagi sa atin ang salita ng Diyos. Siguro habang kayo nakatayo, no? Basahin na natin yung ating pag-uusapan ngayon. Una sa lahat, magandang gabi sa inyo lahat. At Happy New Year po. Ang ating pong babasahin ngayon, nasa Luke chapter 17, verse 1 to 5. Sabay-sabay naman po tayo magbasa para lahat po natin mabasa. 5 bersikulo na naman po ito. Okay, umpisahan po natin. Luke chapter 17, verse 1 to 5. Ang sabi rito, "Then said he unto the disciple, It is impossible but that offense will come, but who unto him? Not would I come? It were better for him that a millstone were hung about his neck and is cast into the sea, that his soul offends little ones." Verse 3, "Take heed to yourself, thy brother trespass against thee, rebuke him, and he repent, forgive him. And if he have trespassed again 7 times a day, and 7 times they turn again to the seeing, I repent, thou shalt forgive him." Verse 5, "And the apostle said unto the Lord, Increase our faith." Ang pag-uusapan po natin ngayon, ipinamagatan po natin na Lord, increase our faith. Sino bang gustong lumago sa pananampalataya?
Siguro lahat tayo, ano? Hindi natin kailangan ng mga New Year's resolution, di ba? Yung iba, ganun ang ginagawa. Pag bagong taon, naghahanap ng pamamaraan o para baguhin ang kanilang buhay. Pero sa atin po, Biblia po ang ating hanapin. Ha? Salita ng Diyos po ang ating pagtiwalaan na sa buong taon, pangunahan po tayo ng Diyos. Okay, bago kayo mo po, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito na dahil mo kami rito upang makinig ng iyong salita at bigyan, Panginoon, ng pagpapahalaga, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan sapagkat napakabuti mo para sa amin. O Diyos, ikaw pong manguna sa amin yung pag-uusapan. Pangunahan po ang iyong lingkod. Wala pong magagawa kung wala ka, Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na ang salitang ito ay sa iyo at ito'y ibabalik namin sa iyo at pagpapuri at pagpasalamat sa iyo, Panginoon. Po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristong tagapagligtas. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. Okay, ano ba tayo? Ha? Verse 1 po sabi dito, Tagalog na po tayo, Tagalog. Kasi hindi po tayo masyadong na sa English, no? Mabuti lang, may Tagalog na. Sabi po ang sabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod, dapat datapwat sa abanin niyaong pinanggagalingan. Alam niyo, nung minisage pa ako ni Pastor na magbahagi ngayong gabi, sabi ko po sa kanya, Pastor, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Dahil alam niyo mga kapatid na ang paniwala ko talaga na ang lugar na ito ay na espesyal na lugar at ito ay ang tumatayo rito yung tinawag talaga ng Diyos, no? Kaya sabi ko, Pastor, salamat sa iyong pagtitiwala. Ang sabi niya sa akin, ang sagot niya, nagtitiwala po ako sa iyo, sa inyo, na mahalin niyo ang gawain at ingatan niyo ang ating simbahan. Yan po ang kanyang sagot. Sabi ko, maraming salamat, Pastor. At alam niyo, sa tagal naman ng panahon na nakapagbahagi na pala ako ng isang bisis. Pero tuwing ako'y magbabahagi, mga kapatid, ang nakakapagpalakas lang po sa akin ng loob, yung salita ng Diyos, sapagkat naniniwala po ako na ang salitang ito ay salita ng Diyos at ito ay nagmumula sa langit. Amen? Sabi ng Psalms 119 verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Kaya po ang pinaglalakas ng loob ko na hindi sa akin salita ito ay salita ng Diyos. At itong Bibliang ito, mga kapatid, na ating pinag-uusapan, ay nabuo na ito sa langit bago man mapunta sa atin. Ha? Kaya ayan po ang aking pinaglalakas ng loob. O, balik po tayo sa ating binasa. Dito po sa verse 1, ipinakita po ng Panginoon sa atin ang ating mga kahinaan. Yan? Sabi niya, hindi natin makontrol ang ating... sabi niya, minsan, sabi niya, bulitin natin, sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Ha? Marami pong dahilan upang tayo ay matisod. Dahil sa tayo po ay napakahina. Ha? Tayo po ay malimit magkamali. Minsan hindi tayo makapagtiis. No?
Kung ang mga alagad nga, mga kapatid, nung marinig niya, sinabi ng Panginoon na maaring hindi dumating ang mga kadahilanan upang hindi tayo makapagpatisod. So, anong sabi po ng ating mga alagad? Sabi po ng alagad, na sabi niya, Panginoon, dagdagan mo yung panampalataya namin. Alam po nila na nagkakamali rin po sila, no? Tayo rin po ay nagkakamali rin, no? Kaya kailangan po natin ito, no? Sabi kanina, hindi tayo minsan nakakapagpigil sa ating sarili, ano? Mayroon tayong kagustuhan, hindi tayo makapagtiis, no? Gusto natin na medyo makukuha kaagad. Ang mga alagad po, mga kapatid, ay ganoon din ang nangyari. Hindi rin sila makatiis minsan. Sa Matthew 19, verse 13, nakita po natin na hindi nila matiis ang mga bata na lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, no? Hindi nila matiis na nakikisama sa mga matatanda upang lumapit sa ating Panginoon, no? Kaya sinaway nila yung mga bata. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian ng langit ay para sa mga bata, ha? Okay, sabi talaga na ano, ha? Sabi ng ating binasa na hindi talaga maaari na hindi dumating ang mga kadahilanan. At hindi natin alam na nakakapagpatisod na pala tayo. Di ba? Hindi natin alam. Kaya sinabi ng mga apostol, Lord, increase our faith. Alam niyo mga kapatid, kahit ang mga apostol, kasama na nila ang Panginoon, di ba? Kasama nila ang Panginoon. Nagawa na nila ang marami, no? Minsan nagagawa nila yung ginagawa ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, kung titingnan po natin, iniwan na nila ang kanilang mga mahalagang bagay sa buhay nila, di ba? Iniwan na nila ang kanilang pamilya, iniwan na nila ang kanilang mga sabi sa Mark chapter 13 verse 28, 29, iniwan nila ang kanilang mahalaga sa kanilang buhay. No? Ang kanilang mga anak, no? Mga bahay, mga lupa, di ba? Sabi ron sa Mark 10:28 verse 29. Tayo mga kapatid, hindi naman tayo nag-iwan, di ba? Mga anak natin, dagdagan pa nga di ba? Yung ating bahay, medyo, iba, marami na. Yung ating lupa, di ba? So, alam nyo, ang punto ko lang dito, mga kapatid, hindi naman sinasabi kong masama ang yumaman, no? Ang punto ko lang dito, mga kapatid, na kung ang mga apostol nga na iniwan nila ang lahat ng mga bagay sa kanilang buhay, ang kanilang mga halaga, ay gusto pa rin nilang tumaas pa ang kanilang pananampalataya, di ba? Gusto pa rin nilang umingkris yung kanilang faith. Tayo pa kaya, mga kapatid, na wala naman tayong iniwan, di ba? Kung hindi natin nasain, no? Hindi natin ipanalangin sa Diyos na tumaas pa ang ating pananampalataya sa Panginoon, di ba? Ang atin lang naman iniwan, yung mga masamang bagay, di ba? Mga bisyo, di ba? Ilan naman ang iniwan natin kung titingnan po natin, minsan nababalikan pa nga no? Minsan, pumapasok pa rin sa isip natin yung mga iniwanan nating mga masasama. Pero salamat sa Diyos sapagkat yun lang palang paraan, mga kapatid. Increase our faith. No? Meron po akong nakita rito na 3 bagay na makakatulong po upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Although mas malago pa ang basahin niyo sa akin, no? Pero kailangan po natin ito. No?
Kailangan po natin ito sapagkat ang mga apostol nga, sabi ko pa nga, iniwan ang lahat ng bagay, ay gusto pa nilang lumago at lumago sa ating Panginoon. Parang hindi sila mapigilan o hindi, parang uhaw na uhaw pa rin sila na makamit pa, lumago at lumago pa sa ating Panginoon. Meron pa akong tatlong bagay na makakatulong po sa ating paglago. Una po, ang nilagay ko rito ay prayer, panalangin. Ang panalangin po ay direktang pag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong may pahatid natin ang ating pasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing katulad ng ating pag-usap sa ating kapwa. At ang panalangin, kapatid, ay napakabisa sapagkat kung ano ang ating hingi sa Diyos ay bibigay ng Diyos. Kinakailangan mo lang sumampalataya. Sabi sa Matthew 21:22. Ang sabi ron, mga kapatid, basahin niya natin. Matthew 21:22. Sabi rito, Tagalog, At lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yan po ang pangako po ng Diyos sa atin, na kung tayo po ay hingi at sasampalataya, ano man ang ating hingiin sa Kanya, ay ating tatanggapin. Okay, bago tayo humingi, mga kapatid, kailangan lang mayroon tayong pananampalataya. Yun po ang sabi rito. Siguruhin po natin na mayroon tayong pananampalataya. Kaya tayo humingi dahil mayroon tayong pananampalataya. Kung gusto natin lumago, sabi po rito ng James 1:5, James 1:5, Basahin po natin yung James. Ano ba yung James natin? Kung malayo na yata ako. Libro ng James. Ayun, okay. James 1:5. Ngunit kung nagkulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi namnumbat at ito ibibigay sa Kanya. Okay. Sabi rito kung sino man ang nagkukulang sa atin ng karunungan, sa akin po tingin, ang karunungan po ay kailangan po natin sa ating paglago bilang isang manampalataya. Ang ibig lang po sabihin natin dito, kung tayo humingi ng karunungan, kailangan po natin, sabi rito, humingi na may ngunit kung nagkulang ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanumbat. Okay, napakasagana po ng ang karunungan po ng Diyos. Kaya kung tayo po ay hihingi sa Kanya, tayo po ay magkakaroon. At hindi po nag-aalinlangan, Sabi sa James 1:6, sa 6, tuloy mo natin. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan. Sapagkat yaong nangangailangan ay nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. Hindi po pabago-bago at hindi rin po nagmamadali. Kailangan po mag-antay, Kailangan po magtiis, Sabi sa Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin po tayo ng walang patid, Kung hindi po natin nakakamit yan, kailangan po natin ng panalangin. At naniniwala po tayo na ang panalangin ay isa po sa makakatulong sa atin upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Okay. Alam niyo, pag ako po ay nanalangin, minsan napapahaba, Minsan napapahaba.
Ipagpipre ko po yung buong simbahan po natin, pati mga kaibigan ko, pati mga kapitbahay ko, ano? O pati na rin yung bahay ko, ipagpipre ko, no? Ipagpipre ko yung mga linya ng tubig, ganyan, mga linya ng kuryente, no? Pero alam nyo, ang nangyari po ngayong pandemic, 3 buwan silang hindi nag-reading, ano? Nung mag-reading sila, ng 3 buwan, ang lag po ng reading namin. Mahigit 57,000. Sabi ng kapitbahay ko, baka may swimming pool ka sa bahay mo. Sabi ko, siguro kasalanan nila kasi hindi sila nag-reading ng buwan-buwan, no? Kung nag-reading sila buwan-buwan, makikita kung anong sira. Sabi ko, alak, puntahan mo sa opisina kasi senior na tayo, hindi tayo pwede dati yung mag-lockdown hindi naman pwede yung senior lumabas. Kaya yung anak ko ninsusan ko sa Maynilad. Nung pumunta ron, nalaki rin daw ng bayaran ng iba. May 500,000, may 300. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kung hindi ko pinanalangin yung ating linya, baka lumampas pa. No? So yun pong panalangin ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon sapagkat yun lang ang bayaran natin. Meron pa palang malaki. At andito nga sa eskwelahan, sa pinagtuturuan ng aking anak, mahigit kulang-kulang 200,000 ang bayaran nila. Nagpaputol na lang sila. Hindi na binayaran. So sabi ko, salamat sa Diyos sapagkat kung hindi tayo nanalangin, baka malaki pa dyan yung ating bayaran. So nai-share ko lang ito mga kapatid. Alam mo, pagdating ng anak ko dun sa sabi ng nag-uopisina, gumawa kayo ng promissory note para mabawasan man lang o kaya hindi kayo magbayad o kaya mabawasan man lang ng porsyento. Tapos nagsulat. Kaya dinala ulit doon. Wala kaming trabaho ngayon, pandemic, wala kaming pinagkakitaan. Kung pwede, hindi naman namin ginamit yun, hindi na kami magbayad. Kasi binabayaran po namin, minsan di pa maabot ng 1,000 Minsan maabot din ng mahigit 1,000. Ganyan lang, buwan-buwan. Nagulat po ako noon. Pero nung may pasa, nung dumaan ng buwan uli, binigyan kami ng 3 buwan para bayaran. Kung hindi nyo bayaran, maputulan. O sabi ko, ano tayo magawa? Bayaran talaga natin yan. So, alam nyo, ang napakabuti po rito kapag ikaw nananalangin, pinanalangin mo yung mga bagay sa buhay mo. Ang Diyos po may nahanda na para kung ano man ang dumating, ay kaya mong maariglo, di ba? Yun po, napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos din naman ang nagbibigay sa atin, Diyos din ang nagbibigay ng pambayad sa aming kailangan. O salamat sa Diyos sapagkat meron na rin hinanda ang Diyos para pambayad doon sa aming malaking bayaran. Ano masasabi ko ba rin na kung hindi tayo nanalangin, baka mas malaki pa, no? O baka walang may handang Diyos na pambayad. O kailangan po talaga ang panalangin. Kaya kung tayo po ay gustong lumago, prayer po talaga ang kailangan, no? Panalangin talaga. Ang sabi lang sa James 1:7, sabi rito sa versikulo 7, sapagkat huwag isipin ng taong yon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang rito, ang pinapunto rito ni James, yung taong pabago-bago ang isip, no? Sabi niya, huwag umasa na ang taong yun ay tatanggap. O kailangan po lang natin mga kapatid na sumunod din sa Diyos. No? Sumunod din tayo sa Panginoon. Kung mayroon tayong kahilingan na hindi pa dumarating,
ano man ang mangyari, sumunod pa rin tayo sa Diyos, no? Sapagkat baka tayo may pagkukulang. Si Job, mga kapatid, kung titingnan po natin si Job, hindi niya dalangin ang ganong mangyayari sa buhay niya, no? Hindi niya iniisip yung bagkos. Bago dumating yung problema ni Job, siya po ay naghahandog, no? Sabi sa chapter 1, si Job ay pumunta sa lugar na kung saan siya maghahandog dahil baka yung mga anak niya ay nagkakasala, no? Hindi siya nag-speak na ganun mangyayari sa kanya. At higit sa lahat, hindi yun ang kanyang gusto mangyari sa buhay niya. Pero ang nangyari po, iba po ang nangyari sa buhay niya. Dumating yung mga pagsubok na nawalan siya ng anak, no? Nawala ang lahat sa buhay niya. Sabi niya, mabuti pang hindi ako ipinanganak, no? Hubad siya ng ipinanganak, hubad din siyang babalik sa Diyos. Sabi pa ng asawa niya, itakwil mo na yung Diyos na kinikilala mo. Sabi niya, kasaganaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Kundi hindi ang mga pagsubok, no? Mga problema. So, ibig sabihin, no, tanggapin natin ang lahat ng mga dumarating sa buhay po natin. Ito ang panalangin, mga kapatid, kailangan din po natin sumunod sa Diyos. Bagamat may pangako ang Diyos na sabi niya sa Matthew 21, verse 22, na ibibigay lahat ng kanyang pangangailangan mo. Pero kung tayo po may problema, kung tayo po yung hadlang din sa ating panalangin, hindi po talaga mangyayari. At isa pa, mga kapatid, ano mang problema dumating sa ating buhay, yan po ay may kapalit na kasaganaan. Amen? Yan po ay may kapalit na kasaganaan. Si Job po, mga kapatid, kung titingnan po natin ang buhay niya, nawalang lahat, pero pagbalik naman dubli. No? Dubli. Kaya kung titingnan po natin, susunod lang tayo sa Diyos. Lahat ng ating pangangailangan, siya pong magbibigay. No? Okay, ang pangalawa po, sabi po rito, hindi tayo magtatagal. No? Ang pangalawa po, ang sinulat ko rito, yung pagbabasa ng Biblia. No? Yung Bible reading. Sabi po, kung gusto po natin lumago sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa Diyos, kailangan po natin magbasa. No? Kailangan po natin magbasa ng Biblia. Sapagkat, sabi sa Matthew 4:4, no? Ito ay pagkain ng ating spiritual na buhay. No? Ito ay pagkain hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi pati rin naman sa salita ng Diyos. No? At kailangan din po natin pakainin yung ating spiritual na buhay, no? Araw-araw. Kung ilang araw tayo kumakain, no? Minsan may snack pa. Pero yung ating Biblia, hindi po natin nababasa. Ha? Kinukuha lang natin pagdating ng linggo na. Napagpagan pa ng alikabok. No? O kailangan po natin basahin. Ako po, hanga po ako sa ating brother dito na, mga ka-brother na nababasa ang Biblia taon-taon, no? 7 bisis ba yun, o 5 bisis. Parang hindi ko rin kaya yon, no? Sa akin po, sa isang taon, pinakamahaba ng 3 bisis ko na babalik yung Biblia ko. Sabi nga ng misis ko, di memoryado mo na yung Biblia mo. Sabi ko, wala eh. Kakalimutan ko, basta basa lang ako ng basa. No? Basta basa lang po tayo ng basa sa ating Panginoon. Iba po ang mangyayari talaga kapag magbabasa po tayo ng Biblia. Naalala ko yung sabi ni Pastor Iloy, no? Sabi niya, kung marami sana magbabasa, marami sana magpo-full time sa church. No? Sabi ko, yun pala ang dahilan. No? Tama po yun. No? Iba po talaga mangyayari kung magbabasa po tayo ng Biblia. Okay. Sabi po sa Joshua, no? Joshua 1:8. Sabi po ron, basahin po natin, Joshua 1:8. Yan. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod
na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy inyong pagginhawain ng inyong lakad, kung magkagayoy, magtatamo ka mo ng mabuting kawakasan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. No? Kung babasahin po natin ang ating Biblia, araw at gabi, no? Magkakaroon po tayo ng kaginhawaan sa buhay sa ating lakad at maganda po ang ating magiging wakas sa ating buhay. Marami pong benepisyo ang pagbabasa ng Biblia. Bagamat malilimutin na tayo, pero kailangan lang talaga, basa lang tayo ng basa. Sa akin po, pagbabasa ko, minsan pagkakuan, pinakamababa yung 10 paypay sa isang araw. Isang araw, 10 paypay. Minsan pag ginaganahan ka magbasa, maabot ng 35 kapids, no? 35 na paypay, no? O kaya, 2 buwan, mahigit 2 buwan, tapos mo na yung Biblia mo, basahin. Yan po minsan ginagawa ko. So, kung yan po ang masasabi ko na kung gusto po natin lumago sa ating panampalataya, kailangan natin magbasa ng Biblia. At makikita mo rin dito yung mga taong nagtagumpay sa buhay, pero sa dulo, parang failure ang kanilang nagawa, no? Parang nagtapos sila sa problema, no? May experience mo rin dito sa ating pagbabasa. At makikita mo, mga kapatid, na yan pala ang dahilan, ang taong nakalimot sa pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Ang nagiging dulo nun, pangit, no? Hindi maganda. Kung titingnan po natin ang nangyari kay David, ano? Kay Haring David. Yung nangyari sa kanya, no? Medyo hindi maganda. Kay Saul, no? Kay Saul, no? King Saul. Si Saul po ang sabi po ng iba ay nagpakamatay, no? Pinagtatalunan po yan ng mag-aaral ako ng Bible School, no? Second year yata ako, no? Pero hindi ako nakatapos kasi mahina tayo sa English. Pinagtatalunan po namin yun na bakit magpapakamatay ang isang hari. Pangalawa, sabi namin na hindi nagpakamatay si Saul. Kasi kung malalaman ng ibang bayan na ang hari ng Israel nagpakamatay, malaking kahiyan sa kanila. Ha? Ang tinitingalang tao sa buong mundo o tao ng Diyos, tapos magpapakamatay, hindi maganda ang magiging balita. Kaya pinagtatalunan po yun na kung nagpakamatay ba o namatay. Na? So, ayan ang nangyari kay Saul. Ang iba pa ating makikita po rito na mga hindi magandang kawakasan, siguro nakalimot pagbasa ng Biblia, ng huling-huli na, hindi na ang naging bibig nila ang salita ng Diyos. Makikita po natin si Judas, no? Ang lagi ng problema ni Judas. Bagay hindi naman siya ligtas, no? Pero mamabasa rin po natin yan na napaka problemado ang naging dulo ng buhay ni Judas. Bagamat nagamit siya ng Panginoon, di ba? Nagamit siya ng Panginoon para sa gawain. Pero titingnan po natin, siya rin po ay nagpakamatay. No? Nagbigti rin si Judas. Kaya ang bilin po talaga ng Panginoon sa atin na huwag natin ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay po natin upang magwakas yung ating buhay na hindi pangit, no? Sabihin natin pangit. So kailangan po natin magbasa. Higit sa lahat, kailangan po nating basahin dahil mahina po tayo. Kung gusto po natin lumago, basahin po natin ang salita ng Diyos. Pangatlo po, na aking nilagay dito, yung kailangan po natin ng ministry. No? Kailangan po natin ng ministry sa simbahan. Sabi rito, ang ministry, tinanong ko kay Google, no?
Sabi niya rito, ministry is about giving of ourselves and our time, talent, and resources to bless, help others. Yan po ang ministry. Nangailangan po ng ating sarili na ibigay natin sa ministry, oras, no? Yung ating kakayanan, yung ating mga resources, no? Yan po ang kailangan ng ministry. Sa atin po, marami tayong ministry, di ba? Meron tayong tinatawag na music ministry, di ba? Kung ikaw ay mahilig kang kumanta, kailangan mo ng ministry, kailangan mo membro ng music ministry. Tapos meron pa tayong young people ministry, di ba? Kung ikaw ay bata pa, kailangan mo ng ministry. Tapos meron pa tayong tinatawag na security, ano? Meron na tayo ngayong security ng ministry ng security. Kasi yung iba po, aser, ano? Yung medyo hindi mahiyain, kailangan mag-aser. O yan po ang kailangan nating ministry sa simbahan. Sabi nga ni Pastor Paul ba yun? Yung pumunta sa atin, sabi niya, kung wala kang ministry sa simbahan, ang makikita mo, puro pangit, ano? Puro masama. Yan po sabi niya. Kaya kung wala kang ministry sa simbahan, puro masasama yung makikita mo. O ibig sabihin, pag mayroon kang ministry, puro mga pugi yung makikita mo, puro magaganda. Ha? Yan po ang naisip ko. O kaya kailangan po natin ng ministry. Kung kailangan po natin tumubo yung ating pananampalataya, kailangan po natin ng ministry. Ha? Yan po ang aking nakikita. At doon po sa pinanggalingan kong simbahan, meron po silang tinatawag na staff service na. Ginagawa po nila yung Sabado ng gabi. Pagkatapos po ng staff service, nagmi-meeting po yung mga kanya-kanyang grupo. Yung mga music, yung usher, yung security, mga young people, nagmi-meeting po sila. Lalo na yung mga usher, saka yung security. O pagka nabukasan ng linggo, maayos na yung kanilang kung saan sila na-assign, no? Parang doon sila, kasi nagmi-meeting sila. Git sa lahat, nagmi-meeting po ang mga staff doon, yung mga ministry. Nagmi-meeting sila na sa isang linggo, lalabas sila mag-soul-winning, no? Yun po ang kailangan po natin, mag-soul-winning. Lalabas sila, sila ng araw kung anong mga araw ang wala silang gagawin o pwede silang sumama. Kailangan po nilang mag-soul-winning. Yan po yung aking na-experience doon. At kailangan po rin natin mag-soul-winning, mga kapatid, no? Kasi sa nakikita ko, mga kapatid, nakikita ko na kailangan natin ng ministry sapagkat diyan po tayo hinahasa ng Diyos, no? Tinitraining po tayo diyan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:18, okay, basahin po natin 2 Corinthians 5:18 ba yun? Nagkakamali yata ako. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na nagkipagkasundo tayo sa Kanya. Sa Kanya rin naman, ha? O, yun pala. Sa pamamagitan ni Kristo at ibinibigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, no? So, yung mga sinabi ko kanina, mga kapatid, kung meron kang ministry, marami kang makakasundo sa simbahan, no? Marami kang makakasundo. Hindi puro masasama, sabi ni Pastor Paul. Hindi puro masasama yung magkikita mo. Marami kang magiging kasundo sa ating simbahan. Alam niyo po,
napaganda po nung plano nila na magkaroon ng paglabas tuwing linggo sa isang araw, sapagkat kailangan po natin magdala ng kaluluwa sa simbahan. Amen? Alam mo, napakaganda na aawit ka sa Panginoon, no? Aawitan mo yung dala mo galing sa libutan, yung sinira mo ba sa labas, no? Na dinala mo sa simbahan, at yun ang kasama kumakanta sa Panginoon, no? Napakasaya mo nun. Na ang iyong kakantahan, kung ikaw ay music ministry, yung kakantahan mo, yung dala mo galing sa libutan, dinala mo sa loob ng simbahan, at kasama mo nagpupuri sa Diyos. Amen? Siguro napakasaya ng pakiramdam mo. No? Ganon din po sa security, ganon din yung security. Siguro magandang mag-secure ng tao kung sinisecure mo yung dala mo galing sa labas, dinala mo sa simbahan. No? Yun po ang aking punto ron, na kailangan po natin na lumabas. Kailangan po natin magsulwining. Kung tayo naman po aser, siguro, napaganda siguro na ang kakamayan mo sa labas, yung dala mo galing sa sanlibutan, dinala mo sa Panginoon. At yun ang i-aaser mo. No? Ganon din sa mga young people, mga nanay, no? Sa mga young people, kailangan din po natin magsulwining. Siguro napaganda nakatabi mo yung pag-upo yung young people na dala mo galing sa labas, na patungo sana sa impyerno, sa balit na balitaan mo, ay nagsisi at napahamak at naligtas. Siguro ang saya mo nun. Ganon sa mga nanay, no? Sa mga nanay, kailangan din. Sa mga nanay, sa mga tatay, no? Siguro ang saya ng ang isang nanay na katabi niya, ang katabi niya yung kapitbahay niya, no? Yung bungangirang kapitbahay niya, siguro napakasaya mo nun. Dinala mo simbahan. Papunta sana sa impyerno, pero dinala mo simbahan. Siya po'y naligtas. No? Napakasaya siguro ng ministry ng gano'n. Dayan po ang aking may tutulong, kapatid, kung kailangan po natin na lumago. Kailangan po natin ng prayer. Kailangan po natin ng magbasa ng Biblia. At kailangan po natin ng ministry. Ayan po ang aking naibabahagi. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang magsama-sama, Panginoon, magpalakasan ng isa't isa. At higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang aming may taas sa aming buhay. Ikaw ang aming mapapurihan, mapasalamatan sa lahat ng bagay na mga biyaya mo para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristong tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you po, Sir Boy Dakutanan. Ano yung 3 pointers? Kailangan natin ng prayer, which is kung gusto natin lumago yung ating pananampalataya, kailangan natin ng prayer. Kailangan natin ng Biblia, tamang Biblia, hindi lang basta Biblia. Biblia na Christ-centered, hindi people-centered or kasi marami lumalabas na version ng Bible, di ba? Yung kailangan yung madaling intindihin. Ang focus is yung tao, hindi na yung salita ni Kristo, di ba? Yung pinakang essence nawawala. Tamang Biblia. At ang pangatlo po ay ministry, no? Ministry. Napakahalaga. Kung gusto natin lumago yung ating pananampalataya is yung involvement natin sa ministry. Dapat may involvement tayo sa ministry, no? Pag tayo humihingi ng Lord, increase niyo yung aking faith.
tandaan po natin, no, yung hinihiling natin merong, bang tawag dito, hindi kapalit eh, kumbaga may katumbas na mangyayari sa ating buhay. Diba? Kung gusto natin na lumago yung ating pananampalataya, kailangan pag humingi tayo, kailangan hindi tayo yung double-minded or nagda-doubt. Diba? Sabi nga sa Bible, sa James, sa binasa kanina, wag dumating sa ating isipan na kahit anong hilingin natin ay basta ibibigay lang ng Panginoon. Diba? So, kung gusto natin lumago ang ating pananampalataya, kailangan nating maging patient. Kailangan natin na sundin ang kanyang utos. Ano po? Napakaganda ng ating mensahe, tama-tama sa darating na 2021. No? So tayo pong lahat ay tumayo at hilingin ho natin si Pastor Benji na pangunahan tayo sa masiglang awitan. Bago ho tayo pangunahan ni Sir Nerl para po sa ating offertory prayer. Sound check. Amen. Tayo po umawit. Awitin po natin ang faith is the victory. Amen. Na-bless po ba tayo ngayong gabi? Amen. Napakaliwanag ng mensahe ng salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin upang tayo'y lalong lumago. Increase our faith. Amen. Awitin natin first verse now. Sing. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing sky. Against the foe in vales below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know that overcomes the world. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road that swings above, with shout of triumph trod. By faith they like a worldwide spread, swift o'er, filled the faith by which the conquered man is still our shining shade. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last verse. On every hand the foe we find, drawn up under array. Let tents of ease be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on its head, with truth will gird nearby. The earth shall tremble at our tread, and echo with our shout. Come on! Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. We can overcome by faith through our Lord Jesus Christ. Amen? Tayo po'y manalangin. Brother Nerd. Tayo manalangin. Kagilaw Ma, muli kami pinadulog po sa inyo at nagpapasalamat po Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin. Kita niyo naman po kami Panginoon, mula tuktok hanggang talampakan. Wala po kaming pwedeng itago po sa inyo. At salamat po Panginoon sa kaligtasan meron po kami. Salamat sa inyong walang katapat na pag-ibig po sa amin na sa kabila na kung sino po kami kami po ay inyong inabot. At salamat sa pananampalataya na kayo din naman po ang nagbukas po sa amin at tinanggap po kayo namin bilang Panginoon at tagapagligtas. At
Sa ganun po, Panginoon, dalangin po namin nawa ang inyong salita, gaya na aming napakinggan po kanina, ay nawa patuloy kaming pagtibayin sa pamagitan po na aming patuloy na pagkikipag-usap po sa inyo sa pamagitan ng panalangin. At gayon din naman, Panginoon, ay mapakinggan po namin ang inyong tugon sa lahat ng aming idinudulog sa inyo sa pamagitan po ng pagbabasa ng inyong salita. At diyan, Panginoon, palaging i-exercise po namin kung ano meron po kami sa pamagitan ng pananampalataya kung pagkakaroon po, Panginoon, ng mga ministries po sa church. Tunay nga po, Panginoon, na napakarami po ng kailangang gampanan para po sa inyong kaluguran at kaluwalhatian. Ay nawa po ang bawat mananampalataya ay magkaroon po ng kanya-kanyang bahagi, lalo tigit, Panginoon. Isa po dito ay ang pagkakaloob. Dalahin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon po ng ganong desire sa puso na maging kabahagi sa ganitong ministry po, Panginoon, upang patuloy na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia at patuloy na bigyan ng kalulatihan ng iyong pangalan. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat pinagsisikapan ng mga members po ng Christ Baptist Church. At upang ang bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon po ng ganong kagalakan na maging kabahagi sa ganitong gawain. Dalahin ko, Panginoon, bless niyo po ang bawat halagang malilikom ngayong gabi at ito ay patuloy na magamit para po sa inyong kaluguran at kadakilaan ng inyong tanging pangalan. Ang lahat ay aking samo at dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At meron po tayong announcement para po bukas. Hiling ko po si Pastor Eloy. Lahat. Bukas po ng alas 9 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng evangelistic service dito sa ating auditorium. At ganun din po sa hapon, alas 3 ng hapon. So we are expecting 150 na mga bisita bukas. Kaya after the service, yung upuan ay i-arrange na po natin yan kahit hanggang dyan lang muna sa dyan sa last speaker na nakatayo, ano po, para magdagdag na lang kinabukasan dun sa mga iba pang dadating. So itong arrangement na ito ay okay na po yan, dadagdagan na lang natin. Then some other people maybe ay makatuwang natin sa pagre-repack ng ating pong ipamimigay sa ating pong mga kababayan na hikaos na kanina po ay nagbahay-bahay na at kaya lang yun nga, yung iba ay nakaranas ng parang sila ay dinudumog ng mga tao. Buti na lang sila ay nabigyan ng instruction na ang pamimigay ng stab sa loob ng bahay. So, kaya yung pilahan ng mga tao, baliwala. Kasi ang malinaw na instruction ay sa bahay mamimigay, hindi sa pila. Akala ng mga tao, mamimigay sa kanila. Kaya nagpilahan. So buti na lang yung mga kabataan natin, yung ating one heart ay tumuwang para mamigay. At salamat sa Panginoon, ano po, sa inyong effort. But we still have to repack it all. 300, yun pong nursery natin, puno yun ng pansit. Kaya dito na natin inilagay sa labas kasi hindi na kasya. Puno talaga ho yun, yung ating nursery.
So yan po ay isang pack sa bawat family. I think sufficient na yan para mag-celebrate sila ng New Year tomorrow night sa pagsalubong sa New Year. So pakituwangan lang po mga kapatid, hindi naman kailangan lahat. So yung mga pwede pang magpaiwan ay magpaiwan po kayo para makatuwang. But of course, we need to organize it dahil may mga itlog na isasama. So kaya kinakailangan maging maingatan natin. So pakituwangan lang po. Mamaya po yan after ng ating service. Then again, we need not just your prayer, but we need your presence also tomorrow kung makakapunta po kayo rito para sa pag-accommodate sa kanila. So hindi para umupo tayo rito. Yung mga pupunta bukas ay hindi uupo kundi nakatayo kasi tayo yung mag-accommodate. Papapasukin natin sila dito at aayusin natin sila dito sa loob sapagkat 1 oras lang po yung ating program na ilalaan. The rest ay distribution na. So, yung pag-control sa labas, kailangan po natin, as you all know, maaaring iba naman siguro, hindi pa pala alam, yung ating pong city ay medyo humihigpit na. Especially pagpasok ng January 1, ay mag-i-issue na sila ng QR code sa lahat ng residente ng Muntinlupa. At hindi kayo pahihintulutan na lumabas o mag-travel kung wala kayong QR code. Okay, you need to have it sa January dahil yun ang nire-require ng ating city. Katulad po nung nabanggit ko na maghihigpit, so ang discretion ay nasa bawat LGU. So yun yung decision ng Muntinlupa City. Sa ibang city, iba naman. Sa ibang bayan, iba naman. Pero yun ang sa atin dito. At maaaring sa Sunday ay maging mahigpit ang travel ulit. Kaya kinakailangan na makapag-prepare po yung manunundo, maging aware po kayo doon, maaga, maging maagap, at kailangan ng iba pang sasakyan na maaari, kung pwede niyong maipagamit din yung ibang sasakyan para sa ibang mga kapatid natin dahil hindi natin alam kung ano yung magiging effect nito pagpasok ng taong January. Ngayon ay talagang, as you all know, pagdating nyo sa labas, chaos ho. Parang worse pa nung walang pandemic eh. Itong labas natin. Paglabas nyo dyan ay talagang ang tao kagulo, siksikan, walang social distancing, maging sa jeep may sabit pa. Okay? Yung sa jeep naman natin ay talagang dinagdagan lang ng harang pero punuan pa rin. Inuusog yung harang para magkasya yung, kasi adjustable yung plastic eh. Okay. Maging sa tricycle natin, punuan na rin ang ginagawa nila. Pero hindi nila ibinaba yung pamasahe. Napansin nyo ba yan? Ng mga sumasakay ng tricycle. Ganun pa rin ang pamasahe pero pinupuno na rin yung tricycle. So maaaring hindi na bumaba ang pamasahe niyan later on. Kasi masasanay na yung mga taong ganun ang halaga ng pamasahe. So this is the thing na kailangan nating ma-inform ang bawat isa para aware tayo sa nangyayari. So bukas, uulitin ko, ang nasa loob po natin ng mga tao ay mga bisita po ito. Ganyan din ang distancing nila. But we need to prepare at least 150 chairs para sa kanila. So sa madaling salita, yung mga gamit na nakatambak dyan, aalisin talaga yan. Maaring yan ay dalhin doon sa lahat. Yung mga naan dyan, dalhin doon sa CDM para ma-maximize natin yung area. Mailagay natin yung 150. Okay? Hanggang likod nga, pero so far doon sa ginawa natin, ay talagang dapat wala yung tambak para ma-maximize natin. So, I think yun lang. Sa umaga po yun, 9:00 ang simula. So, ang request ko po, siguro nandito tayo ng 8 a.m. para makapaghanda tayo. As you all know naman na pagkaganyang mga bigayan, maagang dumadating yung mga recipient. At yung iba dyan, magbabaka sakali na makasingit. So, ang policy ho natin, no stop, no entry.
another thing, ang makakapasok lang ay yung may stub, saka nakalista yung pangalan. Okay? Dahil yung iba, pinapasa-pasa yung stub. Okay? So then bawal ang minor. Walang bata bukas. Okay? Na mga bisita natin, bawal ang bata. Kaya yun po yung ating mga polisiya na gagawin sapagkat ayaw natin na ma-violate natin yung pinapatupad sa ating pong city. Ano? So we want to, our pastor's desire ay maging blessing ang ating church. Ano po, sa ating pong mga kababayan. Baka yung iba sa atin, bakit hindi na lang sa mga miyembro pinamigay? Ulitin ko, doon ito'y pamimigay sa mga naghihikaos nating kababayan. At yung ibang members natin, of course, that we know na sila din naman talaga ay kailangang matuwangan, ay kasama po sila doon. At na-identify na naman natin sila. So, kung hindi man po kayo maambunan, ibig sabihin ay hindi kayo kasama doon sa naghihikaos. And you know yourself naman, ano? You know yourself. So, yun lang po mga kapatid, that's our pastor's desire. Kaya biglaan po ito. While on the way going to Pangasinan, nag-iisip kami, tagpaplano, anong gagawin, dahil biglaan din po yung planong yon. And we thank God dahil nakapag-ipon tayo ng 59 people sa biglaang pagtitipon. They bring their own chairs. Kapagkat na walang gawain doon, walang church. Talagang pagdating namin doon, we pray for it and talagang we really plan kung anong gagawin, paano natin gagawin. So salamat sa team na nakasama. 6 lang po kami na pumunta roon. At we divide our effort, kanya-kanyang trabaho. Nag-uusap lang kami pag nagsama-sama na, saka pero talagang walang pansinan muna, trabaho muna tayo lahat pagdating doon. And we thank God. I think sa account po na nasa akin sa umaga, nung umaga ay nakapag-win tayo ng 19 souls nung umaga. Then nung hapon, yung professions of faith, I think that's almost 50 yung professions of faith. Dahil yung ibang dumating ay na-win na naman nung umaga, umattend din nung hapon. So salamat, even the barangay, yung barangay Kagawad, umattend din dun sa pagtitipon ng hapon. Wala kaming inarkilang upuan, kanya-kanya silang dala. At yung meron na tayo agad prospect doon, mga kapatid. You know, we can see the heart of these people, talagang bukas yung kanilang puso, i-prepare ng Panginoon yung lugar. Hindi kami nahirapan sa pag-invite. And they themselves, they invite as well. Nag-imbita din sila ng kanilang mga barkada. Yun nga lang talaga hindi maiwasan na yung tropa ng mga nagiinuman, palibasa magbabarkada, pagdating namin, stop yung inom, umattend. Kaya medyo yung pagtitipon may amoy. Naamoy. At may nangangaroling. Siyempre may mga tama na yung iba. Alam nga naman, paalisin natin yan. Pero may kaunting bloopers kumbaga. Pero salamat naman na-contain naman natin yon, na-control yung situation. May nangungulit, lasing eh. May gustong magsalita. Siyempre, alam mo naman lasing ganun eh. Na-control naman natin. Salamat sa mga kapatiran. They know what to do. At we thank God na naidaos natin ng maayos. And Pastor, yung ating missionary sa San Carlos City, he was so happy together with his family na nadalaw natin doon. At may panibagong gawaing masisimulan. We need to pray for another missionary na isi-send out natin doon. May property naghihintay 3,000 square meter. May mga kaluluwang na-save, ipa-follow up, babautismuhan, manggagawa lang po ang kailangan natin. Medyo kinikiliti namin si John Mark, baka hipuin ng Holy Pilit. Ayaw naman natin gawin yon, pero si Brother Yol, kinikiliti din natin. Ay siyempre hindi may itsapuera si Brother Neil, ay talagang salamat napakainit nung panahon, pero kasing init yung pagtanggap nila.
Salamat sa Panginoon, nakauwi kaming lahat ng buhay dito sa Muntinlupa. 11:37 we arrive here at CBC premise kagabi from Pangasinan. Okay, so salamat sa inyong panalangin. Nakapagpakain pa tayo pala doon. Oo. Yun ang eksing pa noon eh. Nagawa natin yung mga ganong bagay. Nagpaluto tayo ng pansit. Brother John Mark nag-contribute siya. Magkano ba kailangan? Ito yung pwede kong maibigay. Nagpaluto tayo ng pansit. Nagpakain ho tayo doon. Hindi lamang pansit, may tinapay, may soft drinks. At talaga naman, tuwan-tuwa ho. Napakaganda nung nangyari kahapon. Napakaiksing sandali ng pag-uusap. Plus itong gagawin natin bukas. Kasama ho ito sa napag-usapan na kung saan, paano mamimili, sinong kakausapin. While on the way back, yun naman ang aming meeting. Habang matindi ang harok nung iba, kami ay nag-meeting, pinag-uusapan namin. Mga busog kasi dahil nag-dinner kami. Sabi ko, para tuloy-tuloy tayo, mag-dinner na tayo. Tuloy-tuloy na tayo pag uwi. So while on our way, we talk about what we're gonna do tomorrow. Dahil yung ating pastor, halos hindi na natutulog eh. May tatawag, magme-message, anong gagawin, gusto kong mangyari ito, ganto, ganyan. Siyempre, pastor natin yun, yung desire niya, ay ayaw naman nating isuppress. Pastor, walang tao, hindi natin mahahagilap basta. Kaya sabi ko sa kanila, kung sinong pwede, sige lang, trabaho tayo kung sinong pwede. Okay naman. Ayan, na-deliver. Problemado si Brother Eli, saan bibili? Paano? Napakadami na yan. Sabi ko, Brad, huwag mong problemahin niya, pwedeng i-deliver yan, basta tamang tao, kausapin lang. Salamat dahil natrabaho naman po kanina. Okay, so thank you sa inyo. And please join us, help us also, iriripak pa ho yan, yung mga pamimigay bukas. At tayo po ay magwawakas sa panalangin. I think wala nang ibang announcement, and that will be for tomorrow, 9 a.m. and 3 p.m. May mga nag-suggest bakit hindi nilang isahan. Hindi nga ho tayo kasya. Ang kulit hindi natin pwedeng dalhin dito lahat. Di kasya. Hindi natin mamimaintain yung social distancing. Kaya sa umaga saka sa hapon pinaghiwalay. Okay? So, ganun lang po ang ating gagawin. I hope you will join us and you will pray for us. Pray for this. This is our church at the desire of our pastor ay mangyari at makatuwang tayo. Ang ginagawa niya doon, naghahanap siya ng sinong mga taong pwede pang makatuwang maging pagpapala at ang church ay maging pagpapala palalo. And he keeps on praying. Hindi pa ito ang huli. Baka next week, while we'll distribute, baka mamaya mag-message ulit si Pastor, I don't really know. Kasi yung desire niya talaga, this coming year, ay lalo pang higit na gamitin ng ating pong church. Kaya yung kanyang stay sa Amerika, gusto niyang i-maximize sapagkat alam natin maraming mga kapatiran na naghahanap lang ng tutulungan and they don't know who. Sino yung mga itatap nilang tao. At nandun ang ating pastor, yung mga taong yun ang kanyang pinapanalangin at hinahanap niya para maging channel. So keep on praying for our pastor, for their safety. Napakagulo ngayon ng Amerika. So tayo po yung manalangin. Tayo tayong lahat sa pagwakas sa panalangin. Salamat, Brother Boy. Thank you for that message. Amen. Na-bless po ba kayo mga kapatid? Oo, hindi mauubusan ng ating church ng mga preacher. Ang dami. Oo. Bagamat na sabi ng Pastor, ba't hindi kayo nagpipreach? Kayo, sige lang. Kapag sakaling in case na talagang wala, saka hanggat mayroon, sapagkat ang ating pong church, napakadami po nating mga kalalakihan na pwedeng gamitin ng Panginoon. Just keep on praying for our men. Keep on praying. Hindi ho sila mga perfect. Marami silang mga butas, kahinaan, kapintasan, katulad nating lahat. Pero ang blessing doon, willing silang magpagamit sa Panginoon. As long as Word of God ang sinishare, makinig po tayo at suportahan natin, ipag-pray natin. Bukas makalawa, madidinig natin itong ating mga kabataan na maaari mag-preach dito. Basta sabi ko sa pastor, I'm just here in case anuman ay willing naman anytime, willing tayo na tumuwang.
Okay, so salamat sa inyo mga men na sa pagpapagamit po. Tayo manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin for the last meeting of our church this year, 2020. We thank you because you brought us here. And thank you for your presence in our midst. Thank you, Lord God. Sinamahan mo kami sa buong isang taon. Iningatan mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ay nagpamalas muli ng iyong kapangyarihan, ng pag-iingat at pagpapagaling maging sa ibang mga kapatid na nakaranas ng karamdaman, maging ang mga karamdamang kinatatakutan ng marami. Salamat dahil ang mga kapatiran namin ay nakasurvive at iyo pong pinagaling at nakakasama namin. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagtugon sa mga pangangailangan in spite of so many limitations ng kilos ng napakarami. Maging sa pagbibusiness ay maraming mga naapektuhan. Salamat sa katalinuhan na ipinagkaloob mo dahil binigyan mo ng iba't ibang kaparaanan para magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga pangangailangan hindi lamang ng bawat pamilya, ng individual, maging po ng gawain ng Christ Baptist Church ay natugunan. At sa buong isang taon, Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong saganang pagpapala at provision. We're still looking forward, Panginoon, na kung paano mo kami iningatan, pinagtagumpay, sinamahan sa taong 2020 ay masigit naming pwedeng maranasan ang iyong kapangyarihan in 2021. Lord, tomorrow we'll be having our evangelistic service. Pagpalain mo ito, Panginoon, at ang mga nabigyan po namin ng staffs representing their family because we want to have a light in their family, Panginoon, kahit isa man lang maging ilaw. Kaya pahintulutan mo na sila'y makapunta bukas at makaabot sa tamang pananampalataya sa iyo. At ang pananampalatayang kanilang tatanggapin, Panginoon, ay madala sa kanilang pamilya at sila di magsilbing liwanag sa madilim na kalagitnaan ng kanilang family at makaabot din sila sa tamang pananampalataya sa iyo. Continue to use our church, Christ Baptist Church, Panginoon, to be a shining light in this darkened city. And not only to our place, but even to some other places, some other countries, as we keep on partnering with missionaries around the globe. We continue to ask, Lord God, even for your guidance, protection, and blessing to our missionaries in different parts of the globe, our local missionaries, even our foreign missionaries. Lord, continue to guide them, lead them for them to be able to do things that pleases and glorify your name. And even po, ang bawat isa po sa amin tonight, ingatan mo sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ihatid sa kanilang paroroonan ng safe, at ang mga maiiwan pa para sa preparation for tomorrow, ipagkaloob ang karagdagang kalakasan, Panginoon, at katalinuhan, at pag-ingatan mo rin po, Panginoon, ma-prepare namin ng maayos, ng mahusay ang lahat po ng aming ipamimigay tomorrow. This is just a temporary thing, madaling maubos, mawala, but the gospel na aming pong ibibigay bukas, Panginoon, ay mayroon pong eternal value na kanilang mararanasan, mapapakinabangan for eternity. Kaya pahintulutan mo ang pagkilos ng banal na Spirit sa kalagitnaan bukas, Panginoon. Magligtas ka po ng maraming kaluluwa at magbago ka po ng buhay. Ang mga ngaral na gagamitin, ipagkaloob po ang kapangyarihan mula sa banal na Spirit, even the double portion of the power from the Holy Spirit as we preach the precious message of the gospel tomorrow. Ang magbibigay ng tanging bilang, ang awitan, lahat po ang mga ushers, ang mga kapatid na mag-a-assist, i-bless niyo po ito. Lord, ang lahat ng ito ay maging blessing po sa kanila. At ang mga pupuntahan pa po namin tonight, ay para ma-inform for tomorrow at mabigyan po ng stamp, kayo din po ang siya magpapala, nawa sila nga po ay makarating bukas. O Diyos, salamat po even to our pastor, to his heart, Panginoon, na sa kabila ng matinding pangangailangan ng ministeryo ng Christ Baptist Church, nandun pa rin ang kanyang desire at pagsisikap, Panginoon, na maging pagpapala pa sa aming po mga kababayan, sapagkat as we all know, Panginoon, napakarami po naming mga kababayan na naghihikaos. Kaya tulungan niyo po na
maging blessing po patuloy ang Christ Baptist Church. Lord, we thank you even for the men of our church na ginagamit mo continue to bless them, their families, aming po mga kabataan, at ang bawat bahagi ng ministeryo ng Christ Baptist Church, kayo patuloy siya po siya magpapala. Ang pamilya po ng aming pastor, patuloy na pagpalain at ingatan. O Diyos, salamat po at ang kapurin sa pinagkakaloob. Muli patawad sa aming pagkulang pagkasala at linisin mo ang aming isip at puso sa lahat ng kalikuan karumihan na ipunatagpuan mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo, O Diyos. Nang sa gayon patuloy na dumaloy ang saganang biyaya at kami patuloy na makaasa ng pagtugon mo at pagdinig sa aming pong mga panalangin kahilingan. Ito po yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po, kayong iba na pwedeng maiwan, please help us to prepare the auditorium for tomorrow. So maglalagay ng upuan sa gitna